encourage tayo. Malamang kukwento din niya yung puso niya bilang magulang, kung paano siya, ano yung why niya, ano yung dahilan niya, para mas ma-inspire tayo. Palakpakan natin. Malakas na malakas si Kap Annie. Iyan no? Iyan no? Iyan yun eh. Iyan yun. Yun. Hi, I'm Annie. Totoo po yun. Naiyak na ako sa kwento niya. Ayun, so, yun din, nagsimula din kami before sa ganong klase ng buhay. So, alam ko yung pasikot-sikot dito sa Sampaloc kasi naikot namin yan before. So, doon, so nakita ko yung ganong klase ng buhay ko nung nag-aaral ako nung elementary na sa akin lang yun. Hindi siya pumasok sa isip ko na kawawa naman kami, naggagaya kami ng basura, may hawak kami ng kalaykay. So sa akin, na-enjoy ko siya kasi kinabukasan, may baon ako. May pang-almusal ako ng hotdog, parang gano'n. So, ini-enjoy ko siya. Kada gano'n ko, may makita akong piraso ng plastic, ang saya-saya. Gano'n yung pakiramdam bilang bata kasi isip mo, may baon ako. So, in-enjoy namin siya ng kapatid ko, ng nanay ko. So, yun tapos, pero pag lumalaki ka, naisip mo, ay naman gano'n eh. Hindi gano'n yung pangarap kong buhay. Kaya nag-aral ako ng mabuti, hindi man ako nakakuha ng scholarship, pero lagi ako nasa public school. Pinangarap ko, sabi ko, sana sa college, mag-private ako. Pero hindi pa rin siya nangyari kasi sa State University pa rin ako. Pero okay lang din yun. Kasi at least nakagraduate ako, tapos nakakuha ng trabaho. Tapos yung medyo yung unang mga trabaho, hindi rin magaganda. Ay, sorry, lahat mga office may hindi rin. Yung mga unang trabaho, walang benefits. Tapos, minimum wage. So, minimum, alam naman natin na sobrang minimum. Hirap ang kalaki-laki ng tax. So, yun yung mga unang company na pasukan ko. Tapos, over later, nangarap ulit ako. Sabi ko, hindi, mag-resign ako sa ganitong klase ng trabaho. Dapat makakuha ako ng maganda. So, hanggang sa nakita ko yung trabaho ko ngayon. So, siguro, syempre, gano'n yun. Pag nag-resign na, dapat maganda yung pupuntahan mo. Diba? Hindi ka naman mag-resign, tapos mas mababa pa dun sa dati ko. So, kakahanap ng trabaho. Malakas yung loob ko mag-apply. Kasi alam ko, kaya ko. Yun yung sinasabi ko sa sarili. Kahit dinidiscourage ako ng mga managers na hindi, pag lumipat ka, walang mahirap ang labanan sa labas. Yun yung mentality na empleyado. Pag nag-resign ka rito, wala kang papasukin sa labas. Yun yung sinasabi nila para manatilig ka. Pero sabi ko, hindi. Sabi, madali ako makakahanap ng trabaho. Makikita nyo. Kaya ang nangyari sa akin, sa kada apply ko, laging 1 week lang yung pahinga ko, may trabaho agad ako. Minsan nagsasabay pa na pag-resign ko tomorrow, ngayon, bukas may trabaho na ako. So, ganun. So, sa nakita ko, kaya ko pala. Doon tumataas yung confidence ko na meron pala akong something sa akin na nakikita ng mga tao. So, hanggang sa makuha ko yung trabaho ko ngayon na actually, ngayon naman, iniisip mo, maganda na yung trabaho ko. Ngayon, may iniisip naman ako iba. Pero alam mo, much better yun kung ano yung meron ako ngayon. Tama, Pex? Yeah! From Cariton, dati iniisip ko, 4 wheels din naman ako noon. Kaya naglalakad ako. So, ngayon naisip ko, ito na yung opportunity na car naman yung... dumarating sa akin. So, lahat so, yun, hopefully, ayan, malapit na siya. So, kahit nung nagpunta kami sa showroom, hindi ako nakatulog doon. Talagang grabe yung pakay na pakyata ako. Kasi yung puso ko sobrang tapos nag-test drive kami, courtesy of Blue. So, nag-try na kami. So, nararamdaman ko na siya malapit na nag-gagagriyanig pa ako, clutch, braces. Yan! So, alam ko malapit na siya.